Kinuha nila ang lahat, ang aking tahanan, pamana at dignidad. Habang ako'y nagpapakakuba sa utang nila, nagpapakasarap sila sa aking kama. Wala siyang silbi, pabigat lang. Ang nakakadiring sambit ng asawa kong traidor. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Babawiin ko ang bawat sentimo at dudurugin ang kanilang huwad na imperyo. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang babaeng muling isinilang mula sa abo? Kinuha nila ang lahat, ang aking tahanan, pamana at dignidad. Habang ako ay nagpapakakuba sa pagtatrabaho, nagpapakasarap ang asawa ko sa piling ng iba sa mismong kama namin. Basura lang siya, kailangan lang natin ang pera niya, ang tawa ng traidor. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Babawiin ko ang bawat sentimo. Handa na ba silang malasap ang bagsik ng isang babaeng wala ng luhang ititira? Tiisin mo na lang muna, Clara. Kaunting pagpapanggap pa. Kapag nakuha ko na ang huling pirma niya sa mga papeles ng lupang ito, itatapon ko na ang basurang yan sa kalsada. Ang boses na yon, ang boses ni Javier na dati ay tanging musika sa pandinig ni Elena, ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa kanyang likuran. Nakatayo siya sa labas ng kanilang silid, bit-bit ang isang tray na may mainit na kape at ang paboritong tuyong bulaklak ni Javier bilang sorpresa para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ngunit ang tanging sorpresang sumalubong sa kanya ay ang katotohanang mas mapait pa sa kape na kanyang tinitimpla gabi-gabi. Dahan-dahang nanginig ang mga kamay ni Elena. Ang tasa sa tray ay dahan-dahang sumasayaw. Lumilikha ng mahinang tunog ng porselana na nagtatama, isang babala ng paparating na pagguho. Ang init ng kape ay tila lumipat sa kanyang mga mata, ngunit walang luhang lumabas. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang bawat salitang naririnig niya mula sa siwang ng pinto ay tila mga huling pako sa kabaong ng kanyang pag-ibig. Isang anino ng pait ang gumuhit sa kanyang mukha habang tinititigan ng pinto na dati ay simbolo ng kanilang santuaryo. Huminga siya ng malalim, pilit nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan na tila isang buong basag na bubog. Sa halip na sumigaw, sa halip na sipain ang pinto at ilantad ang kanilang kasalaulaan, isang malamig at kakatuwang katahimikan ang bumalot sa kanya. Umatras siya ng dahan-dahan, tila isang anino na ayaw magising ang mga demonyo sa loob ng silid. Ang bawat paghakbang niya sa makapal na alpombra ay tila pagtakas mula sa isang gumigibang gusali. Bawat hakbang palayo ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Dumiretso siya sa silid-aklatan, ang lugar kung saan madalas magkulong ang kanyang biyenan na si Doña Carmen. Doon, sa ibabaw ng mesa na gawa sa narara, nakabukas ang isang briefcase. Hindi sinasadya, nahagip ng kanyang paningin ang isang dokumentong may tatak ng bangko na tila nanunukso sa ilalim ng ilaw ng desk lamp. Nilapitan niya ito nang may mabigat na dibdib. Ang pamagat, pagsasanla ng ancestral house. Ang kanyang ancestral house, ang tanging alaala ng kanyang mga magulang. At doon, sa ilalim ng papel, nakita niya ang kanyang pangalan, Elena Salvatierra. Ngunit ang pirma ay hindi kanya. Ang mga kurba at guhit ay isang huwad na kopya ng kanyang sulat kamay, isang panggagaya na ginawa ng may masamang hangarin. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elena. Ang tray na hawak niya ay dahan-dahang sumayad sa mesa. Ang tuyong bulaklak ay nalaglag at nadurog sa malamig na sahig. Hindi lang pala ang puso niya ang ninakaw ng mga Montes, maging ang kanyang nakaraan, ang kanyang dugo at pawis, at ang mismong bubong na kumukupkop sa kanila ay dahan-dahan na nilang kinakatay ng hindi niya nalalaman. Ang bawat sentimo na kanyang pinaghirapan ay ginagamit na panggatong sa apoy ng kanilang kataksilan. Napatitig siya sa kanyang sariling refleksyon sa madilim na bintana ng aklatan. Sino ang babaeng ito na nakatayo sa harap niya? Ang babaeng naging bulag sa loob ng 10 taon dahil sa pag-ibig na akala niya ay totoo. Ang sakit na naramdaman niya kanina
ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na lamig. Ang kanyang puso, na dati ay isang bukas na hardin, ay dahan-dahang nagsasara at nagiging isang matibay na kuta. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa, ay tila naging dalawang lawa ng yelo sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng malaking bahay. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na hindi siya tatantanan. Gaano pa kalalim ang mga sugat na hindi ko nakikita at hanggang kailan ko kayang manatiling buhay sa loob ng bahay na ito na puno ng mga bangkay ng kasinungalingan. Lumingon si Elena sa direksyon ng kanilang kwarto sa itaas. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagniningas na uling sa dilim. Tapos na ang gabi ng pagluha. Ngayon, ang gabi ay para sa pagpaplano. Ang bawat haplos niya ay tila uod na gumagapang sa aking balat. Isang paalala na ang lalaking nangakong magbibigay sa akin ng langit ay siya ring nagbaon sa akin sa impyerno. Narinig ni Elena ang mahinang tawanan na papalapit mula sa hagdanan. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang palad at huminga ng malalim upang pakalmahin ang nagwawalang pintig ng kanyang puso. Ipinasok niya ang nakitang dokumento sa ilalim ng isang makapal na libro sa mesa at lumabas ng silid-aklatan nang may suot na maskara ng isang matiisin at walang kaimik-imik na asawa. Oh, Elena, nandyan ka pala. Kanina pa kami nagtataka kung nasaan ka. Wika ni Javier habang pababa ng huling baitang ng hagdan. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang uri ng tono na ginagamit niya kapag mayroon siyang kailangan o kapag nagtatago siya ng isang malaking kasalanan. Sumunod sa likuran niya si Clara, ang dalagang tinulungan ni Elena na makapagtapos ng kolehiyo, ang batang itinuring niyang sariling kapatid. Ang mga mata ni Clara ay tila nanunubok, naghahanap ng anumang senyales na may nalaman ang kanyang ate Elena. Ate, pasensya na po. Kanina ko pa po hinahanap si Kuya Javier para magpatulong sa mga papeles ko sa opisina. Malamig na sabi ni Clara, isang lambing na ngayon ay tila tunog ng isang ahas na naghahanda para sa kanyang susunod na kagat. Lumapit si Javier kay Elena at inakbayan ito ng mahigpit. Happy anniversary, sweetheart. Pasensya na at natagalan ako sa taas. May tinatapos lang kaming importante ni Clara. Sa sandaling iyon, ang amoy ng pabango ni Clara, isang matamis at masangsang na amoy ng jasmine, ay humalo sa amoy ng sabon ni Javier. Ang bawat hibla ng katawan ni Elena ay nagnanais na lumayo, na itulak ang asawa at isigaw ang lahat ng kanyang narinig. Ngunit nanatili siyang matigas na parang estatwa. Ang init ng braso ni Javier sa kanyang balikat ay tila isang bakal na nagbabaga. Sinusunog ang kanyang dignidad. Ayos lang, Javier. Alam ko namang marami kayong ginagawa. Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay patag, walang emosyon, tila isang lawa na walang kahit anong alon sa kabila ng malakas na bagyo sa ilalim nito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Clara. Sana ay nakuha mo ang lahat ng tulong na kailangan mo mula sa asawa ko, Clara. Alam mo namang napakamatulungin ni Javier pagdating sa mga taong malapit sa kanya. Saglit na napatigil si Clara. Ang kanyang pilit na ngiti ay tila bahagyang nayanig. Ngunit mabilis din itong bumalik sa dati. Sobra-sobra nga po ang tulong ni Kuya Javier, ate. Hindi ko alam kung paano ako makakaganti sa inyong dalawa. Huwag kang mag-alala. Darating din ang araw na makakaganti ka. Bulong ni Elena sa kanyang sarili habang pinapanood ang dalawa na naglalakad patungo sa hapagkainan. Nang makalayo na ang dalawa, mabilis na pumasok si Elena sa kanilang silid at agad na nagtungo sa banyo. Binuksan niya ang gripo at hinayaan ang malakas na agos ng tubig na lunurin ang anumang tunog na lalabas sa kanyang bibig. Kinuha niya ang isang matigas na sponge at nilagyan ito ng matapang na sabon. Kinuskos niya ang kanyang leeg at braso doon sa bahaging hinawakan ni Javier
hanggang sa mamula ang kanyang balat at magkaroon ng maliliit na sugat. Pakiramdam niya ay may dumi na hindi kayang alisin ng anumang tubig, isang mantsa ng pagtataksil na bumaon na sa kanyang kaluluwa. Huminto lamang siya nang makita ang sariling refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga mata ng babaeng masunurin. Mayroon ng apoy na nagniningas doon, isang malamig na apoy ng paghihiganti. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang maliit na alahasang kahoy na tago sa ilalim ng kanyang mga damit. Sa pinakailalim niyon, sa ilalim ng mga luma niyang litrato, ay may isang maliit at kupas na calling card. Gabriel Valeriano, attorney at law. Si Gabriel ang tanging tao na dati ay nagbabala sa kanya tungkol sa mga Montes, ang lalaking kinalimutan niya dahil sa bulag na pagsunod kay Javier. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang tinitipa ang numero. Ang bawat tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila isang tibok ng puso na puno ng kaba. 1, 2, 3. Walang sumasagot. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap. Sa ika-4 na pagkakataon, nang handa na siyang sumuko, isang malalim at baritonong boses ang sumagot. Hello? Sino ito? Hindi agad nakapagsalita si Elena. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara na isang malaking bato. Gabriel, si Elena ito. Sa wakas ay naibulalas niya. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na tila puno ng mga alaala at hindi nasabing mga salita. Elena, pagkatapos ng maraming taon, bakit ka napatawag? May nangyari ba? Ang boses ni Gabriel ay puno ng pag-aalala, ang uri ng pag-aalala na hindi kailanman pinaramdam sa kanya ni Javier. Kailangan ko ng tulong mo, Gabriel. Wala na akong ibang matatakbuhan. Ang aking tahanan, ang aking buhay, tila kukunin na nila sa akin. Ang paos na sagot ni Elena. Bago pa man makasagot si Gabriel, biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid nang walang kahit anong katok. Mabilis na itinago ni Elena ang telepono sa likod ng kanyang unan at pilit na umayos ng upo. Pumasok si Doña Carmen, ang kanyang biyenan. Suot ang kanyang mamahaling seda na duster at ang kanyang palaging nakataas na kilay. May hawak siyang isang asul na folder. Ang kanyang mga mata ay tila mga mata ng isang buwaya na nag-aabang sa kanyang biktima. Elena, bakit ka nandito sa dilim? At sino ang kinakausap mo sa telepono? Tanong ni Doña Carmen habang dahan-dahang lumalapit sa kama. Mayroon akong mga dokumentong kailangan mong pirmahan para sa bagong investment ng pamilya. Huwag mong sabihing tatanggihan mo ako. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, lumapit ang matanda. Ang kanyang amoy ng menthol at lumang gamot ay tila sumasakal sa hangin sa loob ng kwarto. Inilapag niya ang folder sa ibabaw ng hita ni Elena at iniabot ang isang ballpen. Ang bawat galaw ni Doña Carmen ay tila isang babala, isang paalala na sa bahay na ito, siya ang reyna at si Elena ay isa lamang tauhan na kailangang sumunod. Tumingin si Elena sa asul na folder at pagkatapos ay sa kanyang biyenan. Ang kanyang puso ay kumakaba ng malakas, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Alam niya na ang bawat pirma niya ay tila paghuhukay sa sarili niyang libingan, ngunit alam din niya na kailangan niyang maglaro ayon sa kanilang mga patakaran hanggang sa makuha niya ang kailangan niyang ebidensya. Para saan po ito, Mama? Tanong ni Elena. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Huwag ka ng maraming tanong, Elena. Para ito sa kinabukasan ng pamilya Montes. Pirmahan mo na, bago pa ako mawala ng pasensya sa'yo. Ang malamig na sagot ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa unan kung saan nakatago ang telepono ni Elena. Bakit ang bagal mo, Elena? Pirma lang yan.
Hindi mo kailangang basahin ang bawat letra na parang ikaw ang nagmamay-ari ng bangko. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalim na latigo na humahampas sa katahimikan ng silid. Nakatayo ang matanda sa tabi ng kama. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang ibon na handang lumamon sa anumang natitirang lakas ni Elena. Ang bawat salita niya ay puno ng pagmamataas, ang uri ng pagmamataas na nabuo mula sa mga taon ng pag-apak sa ibang tao para lamang manatiling nasa itaas. Nararamdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng kumot, kung saan mahigpit niyang hawak ang kanyang telepono. Hindi niya alam kung naputol na ba ang linya ni Gabriel o kung naririnig ba ng abogado ang bawat nakakasulasok na salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan. Pilit niyang kinalma ang kanyang sarili, pilit na ibinaba ang kanyang depensa upang hindi makahalata ang matandang tila may mga mata sa bawat sulok ng bahay. Mama, kailangan ko lang pong intindihin kung para saan ang perang ito. Malaking halaga po ang nakasulat dito. Mahinahong sagot ni Elena, kahit na ang totoo ay gusto na niyang isigaw ang lahat ng dumi na natuklasan niya. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Doña Carmen. Intindihin, Elena, sa loob ng 10 taon na paninirahan mo rito, kailan ka pa naging interesado sa negosyo? Ang trabaho mo lang ay pagsilbihan ng anak ko at siguraduhing maayos ang bahay na ito. Ngunit tignan mo, maging ang pagbibigay ng tagapagmana kay Javier ay hindi mo nagawa. Isang simpleng tungkulin na sana ay nagpatatag sa posisyon mo rito, ngunit nabigo ka. Ang pagbanggit sa kanyang pagkabaog ay tila isang laso na diretsong dumaloy sa puso ni Elena. Sariwa pa sa kanyang gunita ang sakit ng kanyang pagkakunan 5 taon na ang nakalilipas. Ang gabi kung saan nagmakaawa siya kay Javier na dalhin siya sa ospital habang bumabaha ang dugo sa kanyang binti. Ngunit mas pinili ng asawa na tapusin ang pakikipag-inuman sa mga kaibigan nito. Ang pamilyang ito ang pumatay sa pagkakataon niyang maging ina at ngayon ay ginagamit nila ang sugat na iyon upang lalong paamuin ang kanyang kalooban. Huwag mong kalimutan, Elena. Pagpapatuloy ni Doña Carmen habang dinuduro ang folder. Kami ang kumupkop sa iyo nung naulila ka. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Ang pirma mo ay maliit na kabayaran lamang para sa lahat ng sakripisyong ginawa namin para hindi ka magmukhang kawawa sa lipunan. Utang mo sa amin ang buhay na tinatamasa mo ngayon. Sa ilalim ng kumot, dahan-dahang pinindot ni Elena ang record button sa kanyang telepono. Isang lihim na tagumpay ang naramdaman niya habang naririnig ang bawat pag-amin ng matanda sa kanilang pananamantala. Ang bawat pangungutya ni Doña Carmen ay nagiging bala na gagamitin ni Elena sa tamang panahon. Sige po, Mama, pipirmahan ko na, bulong ni Elena. Kinuha niya ang ballpen, ang kanyang kamay ay tila may sariling isip. Sa halip na ang kanyang totoong pirma, isang bahagyang binagong bersyon ang isinulat niya. Isang pagkakaiba na tanging isang eksperto lamang ang makakapansin, ngunit sapat na upang mapawalang bisa ang dokumento sa korte kung sakaling kailanganin. Kinuha ni Doña Carmen ang folder ng may kasakiman sa kanyang mga mata, ni hindi niya tinignan ng maayos ang pirma. Ang mahalaga sa kanya ay ang huwad na kapangyarihang hawak niya sa sandaling iyon. Mabuti naman at natauhan ka. Huwag mo nang uulitin ang pagpapakita ng ugali sa akin, Elena. Alalahanin mo, sa bahay na ito, ikaw ay panauhin lamang na piniling patuluyin dahil sa awa. Nang tuluyang lumabas ang matanda at isara ang pinto, tila nawalan ng hangin sa loob ng kwarto. Mabilis na kinuha ni Elena ang kanyang telepono sa ilalim ng unan. Ang linya ay naputol na, ngunit ang recording ay ligtas. Ang bawat salita ng pagalipusta at pagmamanipula ni Doña Carmen ay nakatago na sa kanyang mga kamay. Napasandal si Elena sa headboard ng kama. Ang kanyang buong katawan ay tila bugbog sa emosyon. Ang bawat sulok ng silid na ito
na dati ay puno ng mga pangarap ng isang masayang pamilya, ay tila unti-unting nagbabago. Ang mga kurtina ay tila mga bitay at ang mga dingding ay tila mga rehas. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, muling sumagi sa kanyang isipan ang boses ni Gabriel. Ang tanging boses na hindi naghahanap ng kapalit, ang tanging boses na nagbibigay sa kanya ng katiting na pag-asa sa gitna ng kadilimang ito. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang isang nakakatakot na katotohanan. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa bago siya tuluyang makalaya. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na may bahid pa ng tinta mula sa ballpen. Ang tinta na yon ay tila isang mantsa ng pakikipagsabwatan sa sarili niyang kapahamakan. Isang paalala na sa digmaang ito, kailangan niyang maging kasing talim ng ahas upang mabawi ang buhay na ninakaw sa kanya. Sino ang nag-text sa'yo ng ganitong oras? Akala ko ba ay tulog ka na? Ang boses ni Javier ay tila isang malamig na hanging pumasok sa silid, bit-bit ang amoy ng alak, at ang masangsang na katotohanan ng kanyang pagtataksil. Nakatayo siya sa may pinto, kalahati ng kanyang muka ay nababalot ng dilim, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa teleponong mabilis na itinago ni Elena sa ilalim ng unan. Sa sandaling iyon, hawak ni Elena ang isang piraso ng telang puntas na balak niyang irigalo kay Javier para sa kanilang anibersaryo, isang simbolo ng kanyang pagmamahal na ngayon ay tila isang basahang walang halaga. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Habang siya ay nag-iisip ng paraan para mapasaya ang asawa naman niya ay naghahanap ng butas upang siya ay paghinalaan. Wala ito, Javier. Isang spam message lang mula sa network provider. Alam mo naman, kahit hating gabi ay nagpapadala sila ng mga promosyon. Mahinahong sagot ni Elena. Pilit niyang pinanatili ang kanyang ekspresyon na tila isang kalmadong dagat. Kahit na sa loob niya ay tila may isang malakas na tsunami na nagnanais na lumabas. Ang kanyang puso ay kumakaba nang masakit sa kanyang tadyang, isang mabilis na ritmo ng takot at pagkamuhi. Kinabukasan, sa ilalim ng init ng araw na tila mapanuri, nagtungo si Elena sa isang tagong kapehan sa dulo ng lungsod. Ang bawat tao na nadadaanan niya ay tila nakikita ang kanyang lihim, ngunit nanatili siyang matatag. Doon, sa isang madilim na sulok, naghihintay si Gabriel. Ang kanyang hitsura ay hindi nagbago. Ang parehong seryosong mukha, ang parehong malalim na mga mata na tila nakakabasa ng kaluluwa. Sa sandaling magtama ang kanilang mga paningin, tila gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Elena sa loob ng maraming taon. Ang bawat luhang pinigilan niya sa harap ni Javier at Doña Carmen ay dahan-dahang umagos, tila isang dam na tuluyan ng bumigay. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging naririnig sa kanilang mesa ay ang kanyang mahinang paghikbi at ang tunog ng mga tao sa labas na walang kamalay-malay sa kanyang paghihirap. Dahan-dahang iniabot ni Gabriel ang isang malinis at puting panyo. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong. Hinayaan lang niya si Elena na ilabas ang lahat ng sakit, isang tahimik na suporta na tila isang mainit na kumot sa gitna ng taglamig. Ang simpleng kilos na yon ay nagparamdam kay Elena na sa wakas, mayroon siyang kakampi. Elena, makinig ka sa akin. Panimula ni Gabriel nang kumalma na ang babae. Huwag na huwag kang aalis sa bahay na yon. Kapag umalis ka, mas mapapadali para sa kanila na itago ang mga asset at sabihing inabandona mo ang iyong responsibilidad bilang asawa. Kailangan mong manatili sa loob ng kuweba ng mga leon upang makuha ang lahat ng ebidensyang kailangan natin. Ang mga salita ni Gabriel ay nagsilbing angkla sa nalulunod na pag-asa ni Elena. Binigyan siya nito ng direksyon, isang misyon na dapat niyang tapusin. Pag-uwi niya noong gabing iyon, tila isang anino si Elena na gumagala sa loob ng sarili niyang tahanan. Nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng lahat
Dahan-dahan siyang pumasok sa silid-aklatan. Gamit ang kanyang telepono, sinimulan niyang kuhanan ng larawan ang bawat bank statement, bawat kontrata, at bawat dokumentong nakatago sa loob ng mga folder ni Doña Carmen. Ang bawat pag-ilaw ng flash ng kanyang telepono ay tila isang kidlat na naglalantad sa madidilim na lihim ng pamilya Montes. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat maliit na tunog sa labas ng pinto ay tila isang babala ng panganib. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang tunog ng mabibigat na yabag ang umalingaw-ngaw mula sa hagdanan. Ang mga yabag na yon ay dahan-dahang papalapit sa pinto ng silid-aklatan. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang hininga ay tila tumigil, habang ang anino mula sa siwang ng pinto ay unti-unting lumalaki. Hanggang kailan ko kayang itago ang apoy na ito sa ilalim ng aking balat bago ako tuluyang lamunin ng sarili kong mga sikreto. Ang anino ay huminto sa mismong tapat ng pinto at ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang nagsimulang uminog. Ang bawat ngiti niya ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa aking pagkatao, isang paalala na ang ahas na pinakain ko sa aking sariling palad ay siya ring naglalagay ng lason sa aking tahanan. Napatigil ang pag-ikot ng hawakan ng pinto nang biglang bumukas ito ng bahagya. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Elena na sa bilis ng pagkakataon ay nakapagtago ng kanyang telepono sa likod ng isang makapal na diksyonaryo at kumuha ng isang lumang libro mula sa estante. Ate Elena, bakit gising ka pa po? Ang boses ni Clara ay puno ng tamis, ngunit sa pandinig ni Elena, ito ay tila kalansing ng mga barya sa bulsa ng isang magnanakaw. Nakatayo ang dalaga sa may pinto, suot ang isang manipis na pantulog na alam ni Elena na binili gamit ang pera mula sa kanilang joint account ni Javier. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo, isang itsura na tila galing sa isang mahimbing na pagtulog o marahil ay galing sa piling ng asawa ng iba. Hindi ako makatulog, Clara. Masyadong maingay ang aking isipan, kaya naisipan kong maghanap ng mababasa. Malamig na sagot ni Elena. Hinarap niya ang dalaga ng may tuwid na likod. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon na hindi maarok ang ilalim. Ikaw, bakit gising ka pa? May kailangan ka ba sa silid-aklatan sa ganitong oras? Bahagyang nag-iwas ng tingin si Clara. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa laylayan ng kanyang suot. Nauuhaw lang po ako, ate. Nakita ko pong bukas ang ilaw kaya sumilip ako. Akala ko po kung sino na. Huwag kang mag-alala, Clara. Walang ibang tao rito kundi ang pamilya at ang mga taong nagpapanggap na pamilya. Wika ni Elena na may kasamang matalim na ngiti. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila isang mahigpit na kable na anumang oras ay maaring maputol. Ngunit sa huli, tumangulang si Clara at dahan-dahang isinara ang pinto. Kinabukasan, sa hapagkainan, tila walang nangyari. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay nagbibigay ng huwad na ningning sa marangyang almusal na inihanda ni Elena. Nakaupo si Javier sa kabisera, abala sa pagbabasa ng balita, habang si Clara ay nasa tapat niya, palihim na sumusulyap sa lalaki. Ate Elena, pagbasag ni Clara sa katahimikan. Pasensya na po. Kailangan ko po sanang humingi ng dagdag na allowance para sa buwang ito. Marami po kasing kailangang bayaran ng mga projects sa paaralan at mga field trips. Tumingin si Elena sa dalaga at pagkatapos ay kay Javier na tila walang naririnig. Alam ni Elena na ang perang hinihingi ni Clara ay hindi para sa paaralan, kundi para sa mga luho na ipinangako ni Javier dito. Kinuha ni Elena ang kanyang pitaka at naglabas ng makapal na bundle ng pera. Ibibigay ko sa iyo ang hinihingi mo, Clara. Sa katunayan, dodoblehin ko pa ito, sabi ni Elena habang dahan-dahang inilalatag ang mga papel na pera sa mesa, tila mga dahon na nalaglag mula sa isang patay na puno. Gusto ko kasing makuha mo ang lahat ng nararapat sa iyo.
Huwag kang mag-alala. Dahil sa takdang panahon, bawat sentimong ibinigay ko ay magkakaroon ng katumbas na halaga. Sandaling napatigil si Javier sa pagbabasa at tumingin kay Elena. May bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo na si Elena. Maiwan ko na muna kayo. May gagawin pa ako sa itaas. Nang masiguro niyang naliligo na si Javier, mabilis na kinuha ni Elena ang telepono ng asawa na naiwan sa ibabaw ng nightstand. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa halo-halong pagkadiri at determinasyon habang binubuksan niya ang mga mensahe. Doon, nakita niya ang mga salitang tila mga uod na kumakain sa kanyang puso, mga pangako ng pag-ibig, mga plano para sa hinaharap na wala siya, at mga malalaswang usapan na nagpapatunay ng kanilang kataksilan. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sa halip, mabilis niyang ipinasa ang bawat screenshot sa kanyang sariling email at isa-isang binura ang bawat trace ng kanyang ginawa. Ang bawat mensahe na kanyang nababasa ay tila isang pako na lalong nagpapatatag sa kanyang desisyong durugin ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Bumalik siya sa kusina at dahan-dahang ipinagluto ng kape si Clara. Ang dalagang kanina ay humihingi ng pera. Nilagyan niya ito ng 3 kutsarang asukal. Sobra-sobra sa karaniwang iniinom nito. Habang tinititigan niya ang pagtunaw ng bawat butil ng asukal sa mainit na tubig, isang mapait na kaisipan ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang tamis na ito ay pansamantala lamang, Clara, dahil ang laso na dahan-dahang namumuo sa loob ng bahay na ito ay hindi kayang tabunan ng anumang asukal. Iniabot ni Elena ang tasa kay Clara nang may matamis na ngiti. Ngunit sa likod ng nangiting iyon ay angisay ang isang tanong na nagbibigay ng pangamba. Bakit tila nagmamadali si Clara na makakuha ng malaking halaga ng pera? Mayroon bang mas malalim na lihim ang dalagang ito na hindi pa nalalaman ni Elena? Hindi lang ang puso mo ang binasag nila, Elena. Maging ang kaluluwa ng iyong mga magulang ay handa na nilang ipagbili sa mga demonyo. Ang mga salita ni Gabriel ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpabagsak sa natitirang kuta ng pag-asa sa dibdib ni Elena. Nagtagpo sila sa loob ng isang lumang simbahan kung saan ang amoy ng insenso at lumang kahoy ay tila nagbibigay ng isang mapait na kapanatagan. Ang mga anino ng mga santo sa paligid ay tila nakikiramay sa bigat na pasan-pasan ng babaeng tanging katarungan na lamang ang pinanghahawakan. Inabot ni Gabriel ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong lihim niyang kinuha mula sa Registry of Deeds. Ang Ancestral House, ang bahay kung saan ka lumaki, Elena. Ibebenta na ito ni Javier sa susunod na buwan sa isang malaking casino developer. Gagamitin nila ang pera upang bayaran ang mga utang ng kumpanya ng mga Montes at upang pondohan ang marangyang buhay na ipinangako niya kay Clara. Tila nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Elena. Ang mundo ay dahan-dahang naglahos sa kanyang paningin at ang tanging nanatili ay ang imahe ng kanyang ama at ina na masayang nagtatanim sa hardin ng kanilang lumang bahay. Ang bahay na yon ay hindi lamang semento at kahoy. Ito ang bawat alaala ng kanyang kabataan, ang bawat halakhak at bawat luhang tinuyo ng kanyang mga magulang. At ngayon, ang lahat ng iyon ay gagawing sugalan ng mga taong walang ibang alam kundi ang manira. Muntik nang matumba si Elena kung hindi lamang mabilis na humawak si Gabriel sa kanyang siko at seryosong inalalayan ang kanyang baywang. Ang init ng palad ng abogado ay tila isang kuryenteng nagbigay ng panandaliang lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng simbahan, naramdaman ni Elena ang isang uri ng proteksyon na matagal na niyang hindi nararamdaman mula kay Javier. "Huwag kang bibigay, Elena. Nandito ako. Hindi ko hahayaang makuha nila ang huling alaala ng pamilya mo." Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng determinasyon.
Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Elena. Tila nangangakong siya ang magiging kalasag nito sa darating na bagyo. Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Elena. Lumapit siya sa harap ng altar, lumuhod at humawak sa malamig na rehas na bakal. Saksi ang langit sa bawat patak ng luha ko ngayon. Babawiin ko ang lahat. Hindi ko hahayaang madungisan ng kanilang kasakiman ang bahay ng aking mga magulang. Kung kailangang maging kasing talim ako ng kidlat upang protektahan ang aking pamana, gagawin ko. Ngunit ang kanyang determinasyon ay muling sinubok pag-uwi niya sa mansyon ng mga Montes. Mula sa labas pa lamang ay naririnig na niya ang matinis na boses ni Doña Carmen na umaalingaw-ngaw sa buong bakuran. Pagpasok ni Elena, bumulaga sa kanya ang isang tanawing nagpadurog muli sa kanyang puso. Ang mga gamit ni Manang Rosa, ang matandang katulong na nag-alaga kay Elena mula noong bata pa siya, ay nakakalat sa malamig na semento ng driveway. Ang luma nitong maleta ay bukas at ang ilang piraso ng damit ay maruming nakakalat sa lupa. Wala kang utang na loob. Akala mo ba hindi ko alam na kinukonsinti mo ang katamaran ni Elena? Sigaw ni Doña Carmen habang dinuduro ang matandang umiiyak. Layas, hindi namin kailangan ng mga espiya at pabigat sa bahay na ito. Nakaluhod si Manang Rosa sa semento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinupulot ang kanyang mga gamit. Ang kanyang mga hikbi ay tila mga hiyaw ng isang sugatang ibon na wala nang mataguan. Ang matanda na nagsilbing pangalawang ina ni Elena ay itinataboy na parang basura ng babaeng walang ibang alam kundi ang maghari-harian. Tumakbo si Elena patungo sa matanda. Ngunit bago pa siya makalapit ay hinarang na siya ni Doña Carmen ng may mapanuyang ngiti. Huwag kang makialam dito, Elena. Linilinis ko lang ang bahay mula sa mga duming hindi na kailangan. At kung hindi ka mag-iingat, baka sumunod ka sa kanya sa kalsada. Napatingin si Elena kay Manang Rosa na nakatingala sa kanya. Ang mga mata ng matanda ay puno ng sakit at pag-aalala para sa kanyang alaga. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa paligid ay tila naging isang mabigat na kumot na sumasakal kay Elena. Hanggang kailan ko kayang panoorin ang pagguho ng bawat haligi ng aking buhay bago ako tuluyang maubusan ng matatayuan? Ang tunog ng pagsara ng gate ay tila isang hatol ng kamatayan habang naiwan si Manang Rosa sa labas, mag-isa at walang matuluyan sa gitna ng paparating na dilim. Huwag mong subukang magmalaki sa pamamahay na ito, Elena. Katulong lang ang matandang yan. Pero kung makapagtanggol ka, parang ikaw ang nagpapakain sa amin. Ang matinis na boses ni Doña Carmen ay tila mga basag na kristal na humahagupit sa mukha ni Elena. Nakatayo ang biyenan sa beranda, nakasalikop ang mga braso habang ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Sa ibaba, sa malamig na semento, patuloy sa pagpulot ng mga lumang damit si Manang Rosa habang nanginginig ang buong katawan sa paghikbi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang pagnanais na lumaban, na isigaw sa buong mundo na ang perang ginagamit ng mga Montes sa pagbili ng kanilang mga mamahaling damit at pagkain ay galing sa pawis ng kanyang mga magulang. Ngunit bago pa man bumuka ang kanyang labi, sumagi sa kanyang isipan ang babala ni Gabriel. Ang anumang padalos-dalos na hakbang ngayon ay maaaring maging dahilan upang tuluyan nilang maibenta ang ancestral house. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang kanyang paningin at huminga ng malalim, pilit na nilulunok ang pait na tila lason sa kanyang lalamunan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinuot muli ang maskara ng isang talunang kondaw. Pasensya na po, Mama. Hindi ko po sinasadya na mabastos kayo. Mahina at nanginginig na wika ni Elena. Lumuhod siya sa semento upang tulungan ang matandang katulong. Nag-aalala lang po ako kay Manang Rosa dahil gabi na po at wala siyang matutuluyan. Ngunit kung ito po ang ikakapayapa ng bahay, hindi na po ako kukontra. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Doña Carmen.
Ang huwad na pagpapakumbaba ni Elena ay tila musika sa pandinig ng matanda. Isang kumpirmasyon na hawak pa rin nito sa leeg ang manugang. Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Bilisan ninyo ang paghakot sa mga basurang yan at ayokong makita ang pagmumukha ng matandang yan bago maghating gabi. Nang makalayo ang biyenan at pumasok muli sa mansyon, dahan-dahang inalalayan ni Elena si Manang Rosa patungo sa labas ng malaking gate di bakal. Habang naglalakad, pasimpleng ipinasok ni Elena ang isang makapal na sobrang may pera at isang maliit na cellular phone sa loob ng maleta ng matanda. "Manang, makinig po kayo sa akin," bulong ni Elena habang pinipigilan ang pagbabadyang luha. "Huwag po kayong mag-alala. Ang teleponong yan ay may numero ni Attorney Gabriel. Pumunta po kayo sa kanya. Siya na po ang bahalang maglagay sa inyo sa ligtas na lugar. Ikaw po ang magiging mata at tainga ko sa labas." Tumingin si Manang Rosa sa kanyang alaga. Ang mga kulubot nitong mata ay puno ng pagmamahal at matinding pag-aalala. Mahigpit na pinisil ng matanda ang palad ni Elena. Isang tahimik na pangako ng katapatan na mas matibay pa sa anumang kontrata. Ang init ng palad na yon ang tanging nagbigay ng lakas kay Elena upang harapin ang muling pagbabalik sa loob ng mansyon. Ngunit pagpasok niya sa malaking sala, isang panibagong drama ang sumalubong sa kanya. Nakasalubong niya si Javier na nagmamadaling bumaba ng hagdan habang si Doña Carmen ay nakasubsob sa mamahaling sofa, mahigpit na nakahawak sa dibdib habang humihingal ng wari sauce na kapos sa hangin. "Ang dibdib ko! Javier, ang anak ko! Hindi ko na kaya!" Paos na daing ni Doña Carmen habang ang isang kamay ay tila inaabot ang anak. "Ang asawa mo! Gusto yata akong patayin sa konsumisyon. Matapos kong palayasin ang katulong na nagnanakaw sa atin, ako pa ang pinalabas niyang masama." "Mama! Sandali lang po, kukuha ako ng tubig." Gabi-gabing taranta ni Javier. Lumingon ito kay Elena. Ang muka ay namumula sa galit. "Ano bang ginawa mo kay Mama? Elena, alam mo namang may sakit siya sa puso. Bakit ba napakatigas ng ulo mo? Kung may mangyaring masama sa kanya, hindi ko mapapatawad ang pagiging selfish mo." Ang mga salita ni Javier ay dati-rati nagiging kampana ng konsensya sa isip ni Elena. Dati ay luluhod siya, iiyak, at magmamakaawa ng tawad. Ngunit ngayon, habang pinapanood niya ang mag-ina, tila nanonood lamang siya ng isang murang dula sa teatro. Wala na siyang naramdamang sakit. Ang natitirang pag-ibig sa kanyang asawa ay tuluyan ng naging abo. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi isang asawa, kundi isang linta na nabubuhay sa pagmamanipula. "Ikukuha ko po ng gamot si Mama," malamig na sagot ni Elena. Tila isang robot na sumusunod sa utos. Pagsapit ng hating gabi, nang binalot na ng katahimikan ng buong bahay, at naririnig na lamang ang mahimbing na paghinga ni Javier sa kabilang side ng kama, dahan-dahang bumangon si Elena. Nagtungo siya sa banyo ng kwarto ni Doña Carmen habang tulog ang matanda. Binuksan niya ang basurahan sa ilalim ng lababo, ang lugar kung saan itinapon ni Doña Carmen ang bote ng gamot na ininom nito kanina. Kinuha ni Elena ang maliit na boteng kulay kape. Inilapit niya ito sa liwanag ng bintana upang basahin ang reseta. Multivitamins at ascorbic acid, hindi gamot sa puso. Walang maintenance para sa high blood pressure. Ang lahat ng paghingal, ang lahat ng paghawak sa dibdib, ang lahat ng panunumbat na malapit na itong mamatay, ang lahat ay isang malaking sining ng panlilinlang upang patuloy na makontrol ang kanyang yaman at emosyon. Napatitig si Elena sa hawak na bote. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang kumurba sa isang mapait at mapanganib na ngiti. Ang mga traidor sa bahay na ito ay akalang sila ang naglalaro sa kanya. Ngunit hindi nila alam na ang biktima ay natuto ng magbilang ng kanilang mga hakbang. Ang pinakamabisang lason ay ang hinalo sa kasakiman.
Hindi nila namamalayan na ang sarili nilang kamay ang nagpapainom nito sa kanilang mga labi. Nakatayo si Elena sa gitna ng isang mataong parke. Ang kanyang mga mata ay nakasunod sa isang pamilyang masayang naglalaro sa damuhan. Sa loob ng 10 taon, ang ganoong payak na kaligayahan ang tanging ipinagdarasal niya. Ngunit ngayon, ang bawat tawa ng mga bata sa paligid ay tila isang malungkot na paalala ng buhay na hindi kailanman magiging sa kanya hanggat kasama niya ang mga Montes. Elena, ang boses ni Gabriel ay tila isang malalim na kwerdas ng gitara na nagpatahimik sa ingay ng paligid. Nakatayo ang abogado sa kanyang likuran. Ang anino nito ay tila nagbibigay ng proteksyon mula sa init ng araw. Lumapit si Elena at ipinakita ang nakuhang ebidensya tungkol sa pekeng gamot ni Doña Carmen. Gagamitin nila ang pera mula sa ancestral house upang itakas ang kanilang kumpanya sa pagkalugi. Wika ni Elena, ang kanyang boses ay malamig at puno ng kalkulasyon. Ngunit bago nila magawa iyon, gusto kong sila mismo ang magbigay sa akin ng susi sa kanilang sariling bilangguan. Kailangan natin ng isang pain na hindi nila matatanggihan. Nagplano ang dalawa tungkol sa isang huwad na offshore fund na may pangakong mabilis at malaking tubo. Habang nagpapaliwanag si Gabriel, naramdaman ni Elena ang matinding pagod na dulot ng maraming gabing walang tulog. Hindi niya namamalayan na dahan-dahan siyang sumandal sa balikat ni Gabriel. Isang sandali lamang iyon, isang panandaliang paghahanap ng lakas sa gitna ng giyera. Ngunit naramdaman niya ang marahang pagtigas ng katawan ng abogado bago ito dahan-dahang lumuwag. Ang bango ng malinis na linen at kape mula kay Gabriel ay nagsilbing gamot sa kanyang naguguluhan na isipan. "Mag-ingat ka, Elena," bulong ni Gabriel. "Ang kasakiman ay parang apoy. Kapag lumabis, pati ang nagpapakain dito ay sinusunog." Pag-uwi ni Elena noong gabing iyon, isang kakaibang sigla ang kanyang ipinakita sa harap ng hapagkainan. Habang kumakain sila ng hapunan, masaya siyang nagkwento kay Javier tungkol sa isang kaibigan na kumita ng milyon-milyon sa loob lamang ng ilang linggo dahil sa isang bagong investment. "Alam mo, Javier, nakakahayang isipin na ang pera natin sa bangko ay natutulog lang habang ang iba ay dinodoble ang yaman nila sa loob ng isang buwan." Wika ni Elena habang maingat na hinihiwa ang kanyang steak. "Sabi ng kaibigan ko, limitado lang ang slots. Sayang, balak ko sanang ilagay doon ang natira kong savings mula sa mana ni Papa." Agad na napatigil sa pagsubo si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata, na kanina ay tila antok na antok, ay biglang nagningning sa kasakiman. Doble ang balik sa loob ng isang buwan? "Sigurado ka ba riyan, Elena? Baka naman scam yan." "Sigurado po, Mama." Ang manager ng fund na yon ay kakilala ni Attorney Gabriel. Marami ng mga negosyante ang sumali. Sagot ni Elena nang may kasamang inosenteng ngiti. "Sabi ko nga, kung meron tayong malaking halaga ngayon, mas mabilis nating mababayaran ang mga utang ng kumpanya nang hindi na kailangang magbenta ng kahit anong ari-arian." Nagkatinginan sina Javier at Doña Carmen. Ang kislap ng pagkagusto sa kanilang mga mata ay hindi nakatakas sa paningin ni Elena. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang pain ay nalunok na nila ng buo. "Gawin mo ang lahat para makakuha tayo ng slot, Elena," utos ni Javier. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. "Kakausapin ko ang bank manager bukas. Ililipat natin ang lahat ng available funds, pati na ang paunang bayad na nakuha ko mula sa casino developer para sa ancestral house." Isang malalim na kasiyahan ang naramdaman ni Elena sa kanyang puso. Ang mga linta ay handa nang ilipat ang kanilang mga nakaw na yaman sa isang account na lihim na kontrolado ni Gabriel para sa layuning legal. Ngunit ang kanyang tagumpay ay tila may banta. Kinaumagahan, habang nag-aayos si Elena
Para sa kanyang mga lakad, napansin niyang wala si Clara sa bahay. Isang masamang kutob ang bumalot sa kanya. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa bangko kung saan nakalagak ang pondo ng kumpanya. Mula sa kanyang sasakyan, nakita ni Elena si Clara na nagmamadaling pumasok sa loob ng bangko. Ang dalaga ay may bitbit na folder at tila balisa. Paulit-ulit na tumitingin sa kanyang likuran. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ahas kapag naramdaman nitong malapit na siyang maiwan ng kanyang mga kasabwat sa gitna ng kaguluhan. Hindi alam ni Javier, ngunit si Clara ay may sarili ring plano upang makuha ang bahagi ng pera bago pa man ito mailipat sa bagong investment na sinasabi ni Elena. Habang papalapit ang dalaga sa counter ng bank manager, ang kaba sa dibdib ni Elena ay tila isang tambol na nagbababala ng isang hindi inaasahang hadlang sa kanyang perpektong plano. Ang lamat sa isang bahay na itinayo sa kasinungalingan ay hindi kailanman mapagtatakpan ng pintura. Sadyang guguho at guguho ito mula sa loob dahil sa sariling bigat ng kanilang kataksilan. Mabilis na pumasok si Javier sa loob ng bangko. Ang kanyang mukha ay tila naging kulay ubam-ube sa matinding galit at pagmamadali. Naabutan niya si Clara sa counter, pilit na nakikipagtalo sa teller habang hawak ang ilang piraso ng papeles. Sa isang mabilis na pagkilos, hinablot ni Javier ang braso ng dalaga at pilit itong hinila palabas ng gusali. Hindi alintana ang mga matang nakatingin sa kanila. Anong akala mo, Clara? Na basta-basta mo na lang makukuha ang perang nakalaan para sa investment ni Elena. Ang bulyaw ni Javier nang makarating sila sa parking lot. Nasisiraan ka na ba ng bait? Pwedeng masira ang lahat ng plano dahil sa pagiging gahaman mo. Gahaman? Ako pa ang gahaman, Javier. Sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pangungutya. 10 taon kang nagpapakasarap sa pera ng asawa mo habang ako ay naghihintay sa dilim. Gusto ko lang siguraduhin na may mapupuntahan ako kapag nagkagulo na ang lahat. Paano kung iwan mo ako kapag nakuha mo na ang pera? Sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, nakasuot si Elena ng kanyang earphones. Ang bawat salita, bawat sigaw, at bawat pagmumura ng dalawa ay malinaw na naririnig niya sa pamamagitan ng spy app na lihim niyang inilagay sa telepono ni Javier. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang dalawang linta na nag-aaway para sa dugong sinipsip nila mula sa kanya. Walang bahid ng selos, wala ng sakit. Tanging ang malamig na kasiyahan ng isang nanonood ng isang pelikulang malapit nang matapos. Pag-uwi nila sa mansyon, hindi pa doon natatapos ang gulo. Naghihintay si Doña Carmen sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay tila isang madilim na ulap na handang magpakawala ng kidlat. Nang malaman ng matanda ang pagtatangka ni Clara na kumuha ng pera nang walang paalam, ang malutong na tunog ng palad na tumama sa pisngi ng dalaga ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Hamak na kabit ka lang, Clara. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada ka pa rin at namamalimos. Ang nanginginig sa galit na sigaw ni Doña Carmen. Ang perang yon ay para sa pamilya Montes. Wala kang karapatang humawak ng kahit isang sentimo hanggat hindi ko sinasabi. Napaupo si Clara sa sahig. Hawak ang namumulang pisngi habang ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding puot patungo sa matanda. Pinanood ni Elena ang lahat mula sa itaas ng hagdan. Tila isang reyna na pinagmamasdan ang kanyang mga kaaway na unti-unting nilalamon ng sarili nilang kasamaan. Nang dumaan ang gabi, lihim na pumasok si Javier sa silid ni Clara upang amuhin ito. Narinig ni Elena ang bawat bulong ng asawa sa pamamagitan ng kanyang pakikinig. Tiis lang, babes. Huwag mo nang pansinin si Mama. Pagkatapos ng anniversary party natin sa susunod na linggo, kapag nasa atin na ang lahat ng pera mula sa investment ni Elena, iiwan ko na siya. Lalayas tayo rito at magsisimula ng bagong buhay na tayo lang. Ang anniversary party, iyon ang itinakdang araw ng kanilang pagtataksil
At iyon din ang magiging araw ng kanilang paghuhukom. Pumasok si Elena sa kanyang sariling silid at dahan-dahang binuksan ang kanyang safe. Inilabas niya ang isang maliit na USB drive at ang mga dokumentong inihanda ni Gabriel. Ang bawat piraso ng papel ay tila isang matalim na espada na handa nang bumagsak. Tumingin siya sa kanyang wedding ring, ang gintong singsing na simbolo ng kanyang 10 taong pagpapakasakit. Dahan-dahan niya itong hinubad. Ang kanyang balat ay tila nakahinga ng maluwag at itinago ito sa pinakailalim ng isang lumang kahon. Wala nang Elena na martir. Wala nang Elena na madaling lokohin. Habang naghahanda ang buong bahay para sa marangyang pagdiriwang, isang selyadong brown envelope ang dumating sa pamamagitan ng isang courier. Ang lihim na subpena mula sa korte patungkol sa mga pekeng titulo ay formal nang inihain eksakto sa araw bago ang kanilang anibersaryo. Nakatayo si Elena sa bintana. Pinagmamasdan ang mga tauhan na nagkakabit ng mga dekorasyon para sa party bukas. Isang malamig na hangin ang pumasok sa silid, bitbit ang amoy ng paparating na unos. Handa na ang entablado, handa na ang mga biktima. Ngunit sino sa kanila ang unang babagsak kapag ang katotohanan ay tuluyan nang humulagpos mula sa dilim? Ito na ang huling gabi ng aking pagiging bilanggo sa sarili kong tahanan. Ang huling gabi na hahayaan kong yurakan nila ang aking dangal sa ilalim ng bubong na pinatayo ng dugo at pawis ng aking mga magulang. Nagtagpo sina Elena at Gabriel sa isang pribadong silid sa likod ng isang tahimik na aklatan. Ang bawat papel na nakalatag sa mesa ay tila mga piyesa ng isang mabusising laro na malapit nang matapos. Inilahad ni Gabriel ang huling dokumento, ang utos mula sa korte na magpapahinto sa anumang transaksyon sa ancestral house at ang warrant of arrest na nakahanda na para sa bukas. Lahat ay nakahanda na, Elena. Wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng katiyakan. Ang mga pulis ay maghihintay sa labas ng bulwagan. Sa sandaling ibigay mo ang hudyat, wala nang kawala ang mga Montes. Tumingin si Elena sa mga kamay ni Gabriel na nakapatong sa mesa. Dahan-dahang hinawakan ng abogado ang kanyang kamay, isang mahigpit at mainit na pisil na tila nagbibigay ng lahat ng lakas na kailangan niya upang hindi gumuho. Nandito lang ako bukas. Hindi kita pababayaan. Pagkatapos ng gabing ito, malaya ka na. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng katapatan na matagal nang ipinagkait kay Elena, isang tahimik na pangako na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso sa paraang hindi kailanman nagawa ni Javier. Pag-uwi ni Elena, dumiretso siya sa kanyang walk-in closet. Inilabas niya ang isang bestidang kulay pula, isang kulay na hindi niya kailanman isinuot dahil ayon kay Javier ay masyado itong agaw pansin. Ngunit bukas, nais niyang maging agaw pansin. Nais niyang magmukhang nagniningas na apoy na handang tumupok sa bawat kasinungalingan. Hinaplos niya ang tela. Ang lamig nito sa kanyang balat ay tila isang babala ng paparating na paghuhukom. Ang huling hapunan bago ang malaking pagdiriwang ay puno ng isang nakakasulasok na kaplastikan. Nakaupo si Doña Carmen sa kabisera, tila isang reyna na nagpaplano ng kanyang susunod na pananakop. Masayang nagkukwento si Javier tungkol sa mga darating na investor, habang si Clara ay panakanakang sumusulyap kay Elena ng may halong kaba at pagtataka. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila mga kampana ng isang libing na tanging si Elena lang ang nakakaalam. Kumakain siya ng tahimik, nilalasap ang bawat sandali ng katahimikan bago ang unos. Pinapanood niya ang mga taong ito na nagtatawanan. Walang kamalay-malay na ang bawat subo nila ay tila huling hapunan ng isang nahatulan. Elena, siguraduhin mong maayos ang lahat bukas. Utos ni Doña Carmen habang nagpupunas ng labi gamit ang mamahaling napkin. Ang anniversary party na ito ang magbabalik sa dangal ng Pamilya Montes. Huwag mo kaming papapahiyain. Huwag po kayong mag-alala, Mama.
Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang labaha sa kabila ng lambot nito. Sisiguraduhin kong magiging hindi malilimutan ang gabing bukas. Lahat ng nararapat na ilantad ay malalantad. Nang matapos ang hapunan, iniwan ni Elena ang kanyang bag sa sala upang kumuha ng tubig sa kusina. Hindi niya namalayan na kanina pa siya sinusubaybayan ni Clara. Ang dalaga na nilalamon ng kuryosidad at pangamba dahil sa mga kakaibang ikinikilos ni Elena ay dahan-dahang lumapit sa sofa. Nakita ni Clara ang itim na USB drive na bahagyang nakalawit mula sa bulsa ng bag ni Elena. Alam niya na nandoon ang mga sikretong maaring sumira sa kanila. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, dahan-dahang iniabot ni Clara ang kanyang kamay upang kunin ang drive. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang kawalang hanggan, habang ang kanyang puso ay kumakabog sa takot na mahuli. Ngunit bago pa man mahawakan ni Clara ang USB, isang malamig at pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa anino sa kanyang likuran. May hinahanap ka ba sa gamit ko, Clara? Napatalon si Clara sa gulat. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang nakatingin sa mga mata ni Elena na tila dalawang lawa ng yelo sa dilim. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang mabigat na presensya, habang ang dalawang babae ay nakatitig sa isa't isa, handa na para sa huling pagtutuos. Ang bawat panginginig ng iyong mga kamay ay isang kumpisal na hindi mo kayang itago. Ang takot ay para lamang sa mga magnanakaw. At ikaw, Clara, ay matagal nang nagnanakaw sa buhay na hindi kailanman magiging sayo. Nanatiling nakatayo si Elena sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang kanyang anino ay tila isang mahabang galamay na bumabalot sa nangangatog na si Clara. Ang liwanag mula sa kusina ay bahagyang tumatama sa mukha ni Elena, na nagbibigay ng isang nakakatakot na ningning sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit. Ang bawat tunog ng kanyang swelas sa makinis na sahig ay tila isang hatol na papalapit. Ate Elena, hindi po. Akala ko po kasi ay tumutunog ang cellphone ko sa loob ng bag niyo. Nagkamali lang po ako ng dampot. Utal-utal na sagot ni Clara. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng pader sa likuran niya at ang kanyang hininga ay tila isang mabilis na kumpas ng takot. Pilit niyang iniaatras ang kanyang sarili. Ngunit ang pader ay tila isang dulo ng bangin na wala na siyang matatakbuhan. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Clara. Hindi marahas, kundi isang mahigpit at malamig na hawak na tila isang posas na gawa sa yelo. Huwag mo akong gamitan ng mga gasgas na palusot, Clara. Alam ko kung anong hinahanap mo. Ang USB na ito? Inilabas ni Elena ang drive mula sa kanyang bulsa at itinaas ito sa tapat ng mukha ng dalaga. Dito nakatago ang lahat ng dumi na akala nyo ay malinis nyo nang naitapon. Ang mga gabi nyo ni Javier sa mismong kwarto ko, ang mga plano nyong itapon ako sa kalsada pagkatapos nyo akong limasin. Tila nawalan ng hininga si Clara. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang tunog na lumabas. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang sampal na gumigising sa kanya mula sa ilusyon ng tagumpay. Enjoy the leftovers, Clara. Bulong ni Elena sa mismong tainga ng dalaga. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na pangungutya. Dahil sa sandaling matapos ang gabi na ito, ang kumpanya, ang bahay na ito, at maging ang lalaking ipinagpalit mo sa iyong dangal ay mawawala sa iyo ng mas mabilis kaysa sa pagpasok mo rito. Umalis ka na sa harap ko bago ko pa makalimutan na pinakain kita. Takot na tumakbo si Clara paakyat ng hagdan, hindi na lumingon. Tila isang hayop na hinahabol ng apoy. Naiwan si Elena sa dilim, humihinga ng malalim. Pilit na pinapakalma ang galit na nagnanais na lumabas sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang oras, ang mansyon ng mga Montes ay nagliwanag na parang isang nagniningning na palasyo.
Ang amoy ng mamahaling alak at mga sariwang bulaklak ay bumalot sa malaking bulwagan. Dumating ang mga bisita, mga kilalang negosyante, mga politiko, at maging ang ilang miyembro ng media na nais kumuha ng balita tungkol sa ideal couple ng lipunan. Ang tunog ng tawanan at pag-uusap ng mga tao ay tila isang symphony ng pagkukunwari. Sa gitna ng karamihan, lumabas si Elena mula sa itaas ng hagdan. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang ilog ng dugo na dahan-dahang dumadaloy pababa. Ang bawat mata sa bulwagan ay napako sa kanya. Hindi ito ang Elena na kilala nila. Ang mahinhin at laging nasa likuran ng asawa. Ito ay isang babaeng may kapangyarihan sa bawat galaw. Isang babaeng muling isinilang mula sa abo ng pagtataksil. Dahan-dahan siyang nagtungo sa salamin sa gilid ng hagdan. Kinuha niya ang kanyang pulang lipstick at dahan-dahang inayusan ang kanyang mga labi. Ang kulay nito ay kasing tingkad ng kanyang determinasyon. Tumingin siya sa kanyang sarili at isang maliit, misteryoso at matapang na ngiti ang sumilay. Sa gitna ng entablado, tumayo si Javier sa ilalim ng mga spotlight. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na ningning habang hawak ang microphone. Ang bawat bisita ay natahimik, naghihintay sa kanyang sasabihin. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Javier. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang ika-10 taon ng aming pagsasama ni Elena. Ipinagdiriwang din natin ang katatagan ng pamilya Montes at ang kinabukasang puno ng pag-asa. Lumingon si Javier kay Elena at inabot ang kanyang kamay, senyales para umakyat ang asawa sa entablado. Ang bawat palakpakan ng mga bisita ay tila isang panunuya sa pandinig ni Elena. Ngunit tumuloy siya. Ang bawat hakbang niya patungo kay Javier ay tila isang hakbang patungo sa gilid ng isang bangin kung saan handa na siyang itulak ang lahat ng nanakit sa kanya. Hindi alam ni Javier habang nag-aayos siya ng kanyang kurbata at ngumingiti sa kamera na ang bawat salitang binitawan niya ay tila huling habilin ng isang taong hindi alam na ang kanyang mundo ay guguho na sa loob ng ilang minuto. Ang bawat papuri na lumalabas sa bibig ni Javier ay tila isang dumadaloy na lason sa loob ng marangyang bulwagan. Isang mapait na paalala na ang pinakamatamis na salita ay madalas na nagmumula sa pinakamaruming budhi. Nakatayo si Elena sa tabi ng kanyang asawa sa gitna ng entablado. Ang liwanag ng mga spotlight ay tila humahaplos sa kanyang pulang bestida. Hawak ni Javier ang kanyang kamay ng mahigpit, isang pagpapakita ng pagkakaisa sa harap ng mga kamera na hindi tumitigil sa pag-ilaw. Ngunit sa ilalim ng haplos na yon, nararamdaman ni Elena ang panginginig ng mga daliri ng asawa. Isang kaba na pilit nitong itinatago sa likod ng isang perpektong ngiti. Si Elena ang aking lakas, ang aking angkla sa gitna ng anumang bagyo. Pagpapatuloy ni Javier, ang kanyang boses ay puno ng huwad na emosyon na tila nakakahawa sa mga bisitang manghang-mangha sa kanilang pagsasama. Sa loob ng 10 taon, siya ang naging ilaw ng tahanan ng mga Montes. At sa gabing ito, sa harap ninyong lahat, nais kong ipangako na ang susunod na 10 taon ay magiging mas matatag pa. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ang tunog ng pagtama ng mga palad ay tila isang panunuya sa pandinig ni Elena. Sa gilid ng entablado, tumayo rin si Doña Carmen. Suot ang kanyang pinakamahal na hiyas at ang kanyang mukha na puno ng mapagmataas na ningning. Inabot nito ang kabilang kamay ni Elena at humarap sa mga bisita. Ang pamilya ang pinakamahalagang pundasyon ng ating lipunan. Wika ng matanda sa microphone, ang kanyang boses ay pununo ng awtoridad na tila isang reyna na nagbibigay ng kautusan. Bilang haligi ng pamilyang ito, ipinagmamalaki ko ang aking anak at ang aking manugang
Ang katapatan at pagmamahal ang nagdala sa amin sa tagumpay na tinatamasa namin ngayon. Naramdaman ni Elena ang pagnanais na tumawa ng malakas sa gitna ng entablado. Ang kapal ng mukha ng mag-inang ito ay tila wala ng hangganan. Pinanood niya si Doña Carmen na tila maiiyak pa sa kanyang sariling drama, habang sa likuran ng bulwagan ay nakita ni Elena si Clara na nakatayo malapit sa pinto. Putla ang muka at tila anumang oras ay hihimatayin sa takot. Muling nagsalita ang Master of Ceremonies na nagbibigay ng hudyat para sa pinakahihintay na bahagi ng programa. At ngayon, bilang isang espesyal na sorpresa mula kay Mrs. Elena Salvatierra Montes, mayroon tayong inihandang video na nagpapakita ng mga pinakamahalagang sandali sa kanilang pagsasama. Isang paglalakbay sa loob ng 10 taon ng pag-ibig. Ang mga ilaw sa buong bulwagan ay dahan-dahang namatay at ang tanging nanatiling liwanag ay ang malaking projector screen sa likuran ng entablado. Dahan-dahang humakbang si Elena patungo sa gilid. Hawak ang maliit na remote control sa loob ng kanyang bulsa. Tumingin siya sa mga mata ni Gabriel na nakatayo sa pinakalikurang bahagi ng silid. Nagbigay ang abogado ng isang banayad na tango. Ang hudyat na, ang lahat ay handa na para sa pagbagsak ng gilyotina. Sana ay magustuhan ninyo ang inihanda ko. Wika ni Elena sa microphone. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may kaibuturang lamig na tila yelong humahaplos sa batok ni Javier. Dahil ang videong ito ay magpapakita ng katotohanang matagal na nating itinago sa likod ng mga ngiting ito. Pinindot ni Elena ang button. Ang mga bisita ay nag-abang ng mga litrato ng kasal, ng mga bakasyon, at ng mga masasayang sandali. Ngunit sa halip na ang malambing na tugtog ng kanilang wedding march, ang buong bulwagan ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan bago umalingaw-ngaw ang isang pamilyar at masamang boses mula sa mga dambuhalang speaker. Kailangang mapirmahan ni Elena ang mga papeles na ito bago matapos ang buwan. Kapag nakuha na natin ang kontrol sa ancestral house, maaari na nating itapon ang basurang yan sa kalsada. Hindi niya alam na ang bawat sentimong pinagkakatiwalaan niya sa atin ay panggastos na natin para sa kinabukasan ni Javier at Clara. Ang boses ni Doña Carmen ay malinaw na malinaw. Tila ba nasa tabi lamang siya ng bawat bisita. Ang malaking screen ay hindi nagpakita ng mga litrato, kundi ang mga lihim na recording ng kanilang mga usapan sa loob ng silid-aklatan. Ang mukha ni Doña Carmen ay biglang nag-iba ng kulay mula sa pagkakarosas ng kanyang makeup tungo sa isang maputla at nakakatakot na anyo ng matinding kaba. Ang baso ng champagne sa kamay ni Javier ay dahan-dahang nanginig hanggang sa tumagas ang likido sa kanyang mga daliri. Ang bulong-bulungan ng mga bisita ay tila isang paparating na bagyo, habang ang bawat mata ay dahan-dahang lumilipat mula sa screen patungo sa nanginginig na mag-ina sa entablado. Ang katahimikan sa buong bulwagan ay tila isang malalim na sugat na dahan-dahang bumubuka, habang ang bawat bisita ay tila nakalimutang huminga sa gitna ng matinding revelasyon. Mula sa audio ng boses ni Doña Carmen, ang malaking screen ay biglang nagbago. Lumitaw ang isang malinaw na video mula sa CCTV, ang kuha sa loob ng mismong silid ni Javier at Elena. Kitang-kita ang paghahalikan at paglalambingan ni Javier at Clara sa ibabaw ng kama na simbolo ng kanilang sumpaan. Ang bawat ungol at bawat tawanan ng dalawa habang pinag-uusapan ang katangahan ni Elena ay umalingaw-ngaw. Tila mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Javier sa harap ng lahat. Patayin niyo yan, Elena. Ano ba itong kabaliwan na ito? Ang paos at nanginginig na sigaw ni Javier. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa gilid ng entablado upang hugutin ang mga kable ng projector. Ngunit bago pa siya makalapit ay hinarang na siya ng 2 malalaking bouncers. Ang mga lalaking ito, na lihim na binayaran ni Elena at Gabriel, ay tila mga pader na hindi matitinag. Bitawan niyo ako! Mga hayop kayo! Pagpupumiglas ni Javier
Ang kanyang mukha ay namumula na sa sobrang hiya at galit. Ngunit sa bawat galaw niya, lalong nagiging katawa-tawa ang kanyang hitsura sa harap ng mga pinakaimportanteng tao sa lipunan. Kinuha ni Elena ang microphone. Ang kanyang kamay ay matatag at walang bakas ng panginginig. Humakbang siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang pulang bestida ay tila nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Tumingin siya sa mga bisita ng may dignidad na tila isang reynang nagpatawag ng isang paghuhukom. 10 taon, panimula ni Elena. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Umaabot hanggang sa pinakadulo ng bulwagan. 10 taon akong naging tapat na asawa at manugang. Ibinigay ko ang aking yaman, ang aking kalusugan, at maging ang aking mga pangarap para sa pamilya Montes. Ngunit sa gabing ito, nakita ninyo ang kabayaran ng aking katapatan, ang pagnanakaw sa aking mana, at ang pagpapatuloy ng isang maruming relasyon sa loob mismo ng aking tahanan. Lumingon siya kay Doña Carmen na ngayon ay nakahawak sa isang poste. Tila mawawalan na ng malay. Ang matanda ay biglang bumagsak sa semento, humahingal, at mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang puso ko, Javier, ang asawa mo, papatayin niya ako. Ang hirap na daing ni Doña Carmen. Pilit na kumukuha ng simpatya mula sa mga bisita, ngunit hindi natinag si Elena. Lumapit siya sa kanyang biyenan at itinapat ang microphone sa mukha nito. Huwag na po kayong mag-abala sa pag-acting, Mama. Alam nating lahat na ang mga maintenance na iniinom nyo ay pawang mga vitamins lamang. Ang tanging sakit na meron kayo ay ang labis na kasakiman na wala ng lunas. Isang malakas na bulong-bulungan ang sumunod sa sinabi ni Elena. Ang mga dating kaibigan ni Doña Carmen ay nagsimulang mag-iwas ng tingin. Ang ilan ay nagtatakip ng bibig sa gulat at pandidiri. Ang Grand Dame ng lipunan ay naging isang kaawa-awang sinungaling sa loob lamang ng ilang sandali. Elena, parang awa mo na. Pag-usapan natin ito ng pribado. Pagsusumamo ni Javier na ngayon ay nakaluhod na sa sahig dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa makasagot si Elena, bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok si Gabriel, suot ang kanyang barong at bitbit ang isang asul na folder. Kasunod niya ang 4 na unipormadong pulis at ilang mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation. Javier Montes at Carmen Montes, ang malakas na wika ni Gabriel habang naglalakad patungo sa entablado. Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyong dalawa sa kasong syndicated estafa, falsification of public documents at panggaganso. Kasama rin dito ang utos ng korte para sa agarang pagkumpiska ng lahat ng inyong mga ari-arian na nakuha sa ilegal na paraan. Ang malamig na pagtunog ng mga posas na inilabas ng mga pulis ay umalingaw-ngaw sa buong katahimikan ng bulwagan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Tila ang bawat bisita ay naging saksi sa pagguho ng isang imperyong itinayo sa buhangin. Tumingin si Elena sa kanyang asawa at biyenan na dahan-dahang itinatayo ng mga awtoridad. Wala siyang naramdamang awa, wala ring galit. Tanging diyang isang malalim na pakiramdam ng kalayaan na tila isang ibon na sa wakas ay nakalabas sa kanyang hawla. Habang hinihila palabas ang mag-ina sa gitna ng mga kamera na walang tigil sa pagkuha ng litrato ng kanilang kahihiyan, isang huling tingin ang ibinigay ni Elena kay Javier. Ang lalaking akala niya ay kanyang mundo ay isa lamang palang anino na kailangang maglaho sa pagsikat ng bagong araw. Ang bawat bakas ng kanilang pagkatao sa bahay na ito ay tila isang dumi na kailangang burahin upang ang bawat sulok ay muling makahinga ng kalayaan mula sa mga taong gumamit dito bilang kuta ng kasalanan. Nakatayo si Elena sa malaking balkonahe, pinagmamasdan ang paglayo ng mga sasakyan ng pulis. Ang asul at pulang ilaw na nagmumula sa mga sasakyan ay dahan-dahang naglaho sa dilim ng gabi. Bitbit ang mga taong 10 taon niyang itinuring na pamilya
ngunit naging mga lintas sa kanyang buhay. Ang malaking mansyon na kanina lamang ay puno ng ingay at pagkukunwari ay binalot ng isang malalim at nakakabinging katahimikan. Isang uri ng katahimikan na hindi nakakatakot, kundi nagbibigay ng kapayapaan. Tapos na, Elena. Wala na sila. Wika ni Gabriel na lumapit sa kanyang tabi. Ang boses ng abogado ay tila isang banayad na haplos sa kanyang pagod na isipan. Hindi sumagot si Elena. Tumingin siya sa kanyang mga palad, ang mga kamay na nagtrabaho ng husto para sa mga taong nagnakaw sa kanya. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagluwag ng bigat sa kanyang dibdib. Tila isang mahigpit na kadena ang tuluyan ng naputol. Ngunit bago niya tuluyang makamit ang katahimikan, may isa pang dumi na kailangang linisin. Nagtungo si Elena sa silid ng mga katulong kung saan naabutan niya si Clara na nagmamadaling nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Ang dalaga ay tila isang basang sisiw. Magulo ang buhok, nanginginig ang mga kamay, at ang mga mata ay namumugto sa takot at kahihiyan. Aalis na po ako, ate. Huwag po ninyo akong ipakulong, parang awa nyo na. Pagsusumamo ni Clara habang pilit na isinasara ang kanyang maleta. Hinarang ni Elena ang pinto. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang pader na hindi kayang lampasan ng dalaga. Saan mo balak dalhin ang mga yan, Clara? Tanong ni Elena habang nakatitig sa suot na mamahaling hikaw ng dalaga. Dahan-dahang lumapit si Elena at hinawakan ang kamay ni Clara. Hindi marahas ang kanyang pagkilos, ngunit puno ito ng awtoridad. Ang mga hiyas na yan, ang mga bag na yan, at ang bawat marangyang tela na nakabalot sa katawan mo, lahat ng yan ay binili gamit ang perang ninakaw ni na Javier sa akin. Hindi mo ito madadala. Lalabas ka sa bahay na ito sa parehong paraan ng pagpasok mo rito. 10 taon na ang nakalilipas, walang kahit na ano, kundi ang iyong sarili. Isa-isang kinuha ni Elena ang mga alahas mula sa katawan ni Clara. Ang bawat pagtanggal ng ginto at hiyas ay tila pagtanggal din ng huwad na dangal na pilit isinuot ng dalaga. Umiiyak na lumabas si Clara ng mansyon. Dala lamang ang isang maliit na bag ng mga lumang damit. Tinalikuran ng karangyaan na akala niya ay kanyang makakamit sa pamamagitan ng pagtataksil. Nang makaalis na ang lahat, tinawag ni Elena ang ilang mga tauhan na nanatiling tapat sa kanya. Ilabas ninyo ang kama sa aming silid. Utos niya. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Ilabas ninyo ang bawat kasangkapan na hinawakan nila. Dalhin ninyo ang lahat sa gitna ng bakuran. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, pinanood ni Elena ang pagtatambak ng mga kagamitan sa gitna ng malawak na hardin. Kinuha niya ang isang sulo at dahan-dahang lumapit sa tumpok ng mga alaala ng kanyang kalbaryo. Ang bawat hibla ng tela at bawat bahagi ng kahoy na naging saksi sa kanyang paghihirap ay dahan-dahang nilamon ng apoy. Ang bawat dila ng apoy na pumapaitaas ay tila sumasayaw sa ritmo ng kanyang paglaya. Ang amoy ng usok ay tila naglilinis sa hangin ng mansyon, inaalis ang bawat bakas ng lason na iniwan ng mga Montes habang pinagmamasdan niya ang pag-abo ng kanyang nakaraan. Naramdaman ni Elena ang init ng apoy sa kanyang mukha. Isang init na hindi nakakasunog, kundi nagbibigay ng bagong buhay. Magsisimula na tayo sa pagbawi sa lahat ng nawala, bulong ni Elena sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay nagniningning na ngayon sa pag-asa. 1 linggo ang lumipas. Ang mansyon ay muling naging malinis at payapa. Nakatayo si Elena sa gitna ng malinis na sala nang marinig niya ang tunog ng gulong ng sasakyan sa driveway na sinusundan ng mahinang pagkatok sa pintuan. Nang buksan niya ito, nakita niya si Gabriel na may bitbit na isang bungkos ng mga sariwang bulaklak at isang makapal na brown envelope. Isang matamis at pamilyar na ngiti ang sumalubong sa kanya, ngunit bago pa man makapagsalita ang abogado,
Ang kanyang ekspresyon ay biglang nagseryoso. Elena, nahanap na namin ang huling piraso ng katotohanan tungkol sa iyong mga magulang. Panimula ni Gabriel at ang bigat ng kanyang mga salita ay tila nagpabago sa ihip ng hangin sa paligid. Anong katotohanan pa ang nakatago sa likod ng pagpanaw ng kanyang mga magulang at paano nito babaguhin ang kanyang pananaw sa katarungang akala niya ay nakuha na niya ng buo? Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang pagbawi sa bawat piraso ng sarili na nawala sa gitna ng labanan at ang muling pagbuo ng isang tahanang puno ng katapatan. Nakatayo si Elena sa gitna ng malawak na hardin ng ancestral house, ang lugar kung saan ang bawat puno at bawat bulaklak ay tila may ibinubulong na alaala ng kanyang kabataan. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang uri ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang bawat hininga niya ngayon ay tila mas malalim, mas malinis, at wala nang bahid ng lason ng mga montes. Narinig niya ang mahinang pag-apak ng mga sapatos sa tuyong dahon sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Gabriel na naglalakad patungo sa kanya. Ang abogado ay tila bitbit ang lahat ng liwanag ng umaga sa kanyang mga mata. Inabot nito ang isang asul na folder, ang parehong kulay ng folder na ginamit ni Doña Carmen upang pilitin siyang pumirma. Ngunit ang laman nito ngayon ay ang kanyang kaligtasan. Elena, hawak ko na ang opisyal na titulo ng inyong tahanan, wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Malinis na ito sa anumang utang. Ang pangalan ng iyong mga magulang ay muling nakatala bilang mga tunay na nagmamay-ari. At ikaw, bilang kanilang kaisa-isang tagapagmana, ang may ganap na karapatan sa bawat pulgada ng lupang ito. Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang dokumento. Ang gasgas na papel sa ilalim ng kanyang mga daliri ay tila isang buhay na nilalang na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hirap, ang bawat gabing puno ng luha, at ang bawat sakit ng pagtataksil ay tila naglaho na parang usok. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng luha, ngunit hindi ito ang luha ng pait, kundi luha ng matinding ginhawa at pasasalamat. Napahikbi si Elena, isang mahaba at malalim na pagpapakawala ng lahat ng emosyong kinimkim niya sa loob ng 10 taon. Hindi siya nag-atubili nang dahan-dahan siyang inakit ni Gabriel sa isang mahigpit at ligtas na yakap. Ang dibdib ni Gabriel ay tila isang matibay na kuta kung saan maaari siyang magpahinga ng walang takot. Naramdaman ni Elena ang marahang paghalik ng abogado sa tuktok ng kanyang ulo. Isang halik na hindi humihingi ng kapalit, kundi nagbibigay ng proteksyon. Tapos na ang giyera, Elena. Malayan ka na, bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa buhok ng babae, pinatitigil ang bawat panginginig nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang isang uri ng pag-ibig na hindi niya akalang umiiral. Isang pag-ibig na marunong maghintay, rumespeto, at magpagaling. Ang katahimikan ng kanilang yakap ay nabasag lamang nang marinig nila ang paghinto ng isang sasakyan sa harap ng gate. Bumukas ang pinto at lumabas si Manang Rosa. Dala ang kanyang mga lumang maleta. Ang matanda ay tila muling sumigla ang hitsura. Ang kanyang mga mata ay nagniningning nang makita ang kanyang alaga. "Manang!" sigaw ni Elena habang tumatakbo patungo sa matanda. Mahigpit niyang niyakap ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang babaeng itinaboy na parang basura, ngunit ngayon ay nagbabalik bilang reyna ng kanilang kusina. "Nandito na ako, anak. Hindi na tayo muling maghihiwalay," wika ni Manang Rosa habang hinahaplos ang pisngi ni Elena. Ang pagbabalik ng matanda ay tila huling piraso ng puzzle wall na bumuo sa tunay na kahulugan ng pamilya para kay Elena. Pumasok sila sa loob ng mansyon kung saan ang bawat sulok ay muling nilinis
at binuksan ang mga bintana upang pumasok ang sariwang hangin. Nagtungo si Elena sa malaking portrait ng kanyang mga magulang na nakasabit sa sala. Pinagmasdan niya ang kanilang mga ngiti, ang mga mata nilang tila sumasalamin sa kanyang tagumpay. Nailigtas ko po ang ating pamana, bulong ni Elena sa hangin. Wala nang makakakuha nito sa atin. Ang bahay na ito ay muling magiging tahanan ng pag-ibig at katotohanan. Tumingin siya sa kanyang tabi at nakita si Gabriel na nakatayo roon. Pinagmamasdan siya ng may matinding paghanga. Alam ni Elena na mahaba pa ang landas ng kanyang paghihilom, ngunit sa piling ng mga taong tapat sa kanya, alam niyang hindi na siya muling lalakad sa dilim. Handa ka na bang simulan ang bagong kabanata, Elena? Tanong ni Gabriel habang inaalok ang kanyang kamay. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Iniabot niya ang kanyang kamay at mahigpit na humawak kay Gabriel. Handa na ako. At sa pagkakataong ito, ako na ang susulat ng sarili kong wakas. Ang bawat sugat ng kahapon ay tila naging mga ugat ng isang matatag na puno. Nagbibigay ng lakas upang harapin ang bawat bukas ng may dangal at pusong malaya sa anumang pait ng nakaraan. 2 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang huwad na kaharian ng mga Montes. Ang ancestral house ni Elena ay muling nabalot ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang bawat sulok nito ay puno ng liwanag at tawanan. Wala na ang amoy ng lason at pagkukunwari. Ang bawat dingding ay tila muling humihinga ng katotohanan. Sa loob ng madilim at malamig na rehas ng bilangguan, doon nagtatapos ang kwento ni na Javier at Doña Carmen. Ang mag-ina na dati ay tinitingala sa lipunan ay ngayon ay nagtitiis sa hirap at dumi ng buhay sa loob. Ang dating marangyang seda ni Doña Carmen ay napalitan ng kupas na uniforme at ang kanyang mga atake sa puso ay hindi na pinapansin ng sinuman. Ang lalong masakit para sa kanila ay ang katotohanang wala silang ibang sinisisi kundi ang isa't isa, ang kanilang kasakiman ng mismong naging pader na naghihiwalay sa kanila sa mundo. Si Clara naman ay madalas makita sa isang maliit na sulok ng palengke, nagtitinda ng mga gulay sa ilalim ng init ng araw. Ang kanyang balat na dati ay pinapangalagaan ng pera ni Elena ay ngayon ay sunog na sa hirap at ang kanyang mga mata ay palaging nakayuko dahil sa hiyang bitbit ng kanyang pangalan. Minsan, nadaanan siya ng sasakyan ni Elena, ngunit ang tanging ibinigay ni Elena ay isang sulyap ng kawalang interes. Isang patunay na ang anino ni Clara ay wala ng puwang sa kanyang bagong buhay. Nakatayo si Elena sa kanyang hardin, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Sa loob ng 2 taon, natutunan niyang ang tunay na kapatawaran ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. Pinatawad niya ang mga Montes, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Pinamumunuan na niya ngayon ang sariling negosyo ng may talino at malasakit, isang babaeng hindi na kailanman muling paaapi. Masyado ka na namang malalim ang iniisip. Isang pamilyar at malambing na boses ang bumulaga sa kanya. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang inakbayan si Elena. Ang presensya ng lalaki ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa lupa. Sa loob ng 2 taon, si Gabriel ang naging saksi sa bawat hakbang ng kanyang paghihilom. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nagsimula sa mga mabulaklak na salita, kundi sa mga gabing puno ng suporta at mga araw ng pagbuo muli ng tiwala. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko, Gabriel. Nakangiting sagot ni Elena. Lumingon siya at tinitigan ang mga mata ng abogado, ang mga matang naging kanlungan niya sa gitna ng bagyo. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Dahan-dahang hinalikan ni Gabriel ang noo ni Elena, isang halik na puno ng pangako at respeto. Hanggang sa dulo, Elena, hinding-hindi kita iiwan. Habang pinagmamasdan nila ang hardin na muling namumulaklak ng mas masigla kaysa dati, alam ni Elena na ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito
sa pagbabalik ng kanyang sarili, sa pagbawi ng kanyang dangal, at sa pagtatagpo ng isang pusong handang magmahal ng tapat at walang pag-aalinlangan. Ang bagong umaga ay tuluyan ng sumikat at sa pagkakataong ito, wala ng ulap na kayang magtago sa liwanag ng kanyang tagumpay.